Sa nakaraang 2 linggo, hinahanap ko ang halimaw sa ilog ng Maeklong sa Thailand. Bro? Meron mo. Ang giant freshwater stingray, dala ng mga Thai, bilang prakabin. Hindi naging madali ang mahanap sila. 30 minutes later, kinailangan natin i-akot uli mga buyo natin dahil lumakas yung agos palabas. Sa mga unang subok, maliliit na prakabin ang aming nahuli. Where's the catch? Pero sa pang-apat na huli, isang malaki o good size ang aking nakaharap. Down. Okay. Okay, so yung tatlo daw kanina, medyo nahirapan niya tayo sa una. Yung tatlo daw kanina, baby pa raw yun. Ito, na medyo nung una, akala ko madali. Bigla ng bandang huli, pinahirapan tayo. Ito talaga yung sinabi ng mga kasama natin boatmen, mga taga-fish Siam na yan, magandang size yan. It's curved in. Right. Mahalaga ito sa pag-aaral nila Dr. Nantarika. Tinutukoy nila kung lumalaki pa ba o nagpaparami ang mga giant stingray sa ilog na ngayon ay critically endangered na sa Thailand. Kinuna ng iba't ibang sample ang pinakamalaking prakabin. Tinabi muna dahil hindi pa tapos ang pag-aaral dito. May 3 pang nakapila. It was very exciting for me dahil kauna-unahan kong umassist ng ganito sa isang hayop na first time ko lang din makita. 3 ay sinukat. Kinuhanan ng dugo para malaman ang kanilang kalusugan. Kumuha rin sa kanilang lason para pag-aralan ng paggawa ng posibleng gamot o pangontra sakali matusok at malason nito. Minom nito medyo malapot. Kaya pag na-inject sa'yo o napahid sa'yo to, hindi basta-basta natatanggal. Talagang umakapit siya. Medyo nahirapan nga kami ilagay sa container na to yung lason. Gumupit ng DNA para maikumpara ito sa ibang lahi ng stingray. You can see that the body is like a dinosaur. Yeah. Yeah, they Yeah, the just skin. so much. You know, the kidney, it looks like a seawater animal kidney, but it can conserve water just like fresh water also in the freshwater area. So I think this is like one of the most amazing adaptation that they have made during their evolution. Posible daw na either na-attack o na-aksidente itong individual na to dahil bukod sa baliyo lang yung buntot niya, medyo may nabalian dito sa bandang likod. Medyo nakaputrud yung buto niya. Ito. Ano ba yan? Antibiotic. So, medyo sensitive. Yung sa mata, yan ang nilalagay nila. Binigyan din sila ng antibiotic at vitamina. Pag-alaman na ang 3 ay ngayon palang maitatag o mamamarkahan. Pang-4, injecta natin ng microchip. So may so sa 4 na huli natin, may 3 bagong capture, isang recapture. Ginagawa ang tagging para ma-monitor ang kanilang populasyon sa ilog. 730545. Katapos, agad rin silang pinawalan. Sa ngayon, marami man kaming prakabin na napag-aralan. Nangangamba pa rin daw si Dr. Nantarika para sa mga higanteng ito. And you can see that the numbers and the size are getting smaller and smaller. A lot of people hunting stingrays for right now because many aquariums in the world are asking for this species because of this amazingly gigantic body that it can become like
3-4 meters easily. So they're catching, but the way of catching is very significant. Kaya nga di pa rito nagtatapos ang pag-aaral. Bago nagsimula ang araw, may nabanggit sa amin si Dr. Nantarika. Today, I have one mission that I would like to try. You don't have to film it because it won't be successful, but we're trying to get the semen Okay. from the specimen. And So, how do you extract the semen? I don't know yet. Okay. Today will be So the first day, so maybe you're like, I don't know, maybe nothing happened. Gamit ang kanyang mga dinalang equipment, susubukan nilang kunin ang similya ng pinakamalaking prakabin. Ginagawa ito bilang unang hakbang sa planong mag-artificial insemination o artificial na paramihin ang nanganganib na bilang ng mga freshwater giant stingray. Unang binuo ang pool na paglalagyan sa prakabin. Kukolektahin po natin for the first time yung similya ng giant stingray. Pinakamalaki at yung recapture, medyo kailangan niya muna magstay dahil male siya. Siya ang ating winner dun sa pa-contest natin na kung sino ang giant stingray na i-electro ejaculation natin. So, hopefully makuha natin yung sample, yung semen sample na hinahanap natin. Una munang hinanap ni Dr. Nantarika kung nasaan ang testicles na siyang nagproproduce ng similya gamit ang ultrasound. At maya-maya pa, uumpisa na ang sensitibong pag-aaral. Sorry, doctor. Naangulo niya lang siguro ng tamang spot, and buti na lang natandaan niya. Nag-vibrate, tapos nag-respond yung clasp ko. Matapos kunan ng datos at mga sample ng mga maliliit na prakabin, agad silang pinakawalan. At ngayon, susubukan naman kunan ng similya ang pinakamalaking prakabin. It is a very important part of the research because being able to collect semen samples from giant stingrays will enable Dr. Nantarika and her team to eventually artificially inseminate female giant stingrays. Dahil kung sa wild hirap na sila magparami, captive breeding program would help the wild population gain back its number. Ang gagawing ito ay walang kasiguraduhan dahil ito ang unang pagkakataon na kukunan ng similya ang giant freshwater stingray. Unang sinubukan ang paggamit ng vibrations. Pero wala itong epekto. Malabo yung vibrator approach. Sunod naman sinubukan ang paggamit ng mahinang kuryente. Wrap it in plastic. Rate view. It basically uses very light electrical pulses to stimulate the giant stingray into releasing semen samples. It's been used sa ibang mga species ng stingray according kay Dr. Ning. But then again, giant stingray is totally different. No power? So, hindi gumana yung electro ejaculator. I guess hindi siya angkop para doon sa giant stingray. So, we tried it a couple of times and there was no response. Sa pangalawang pagkakataon, sinubukan ulit ni Dr. Nantarika ang paggamit ng vibrations. It's nothing? Yung una, wala pa response. And just when we were about to parang give up para hindi naman
masyadong ma-stress yung stingray. Siguro sakto lang talaga, na-angulo niya lang siguro ng tamang spot, and buti na lang natandaan niya, nag-vibrate, tapos nag-respond yung claspers. Yun na, nag-release na yung stingray ng hindi pa guaranteed na sperm, but since it came from its claspers, we were pretty much sure that this was what we're after. Pero hindi pa rin masisigurong si Milya nga ang nakolekta. Kailangan pa itong kumpirmahin sa laboratorio. Wow, congratulations! Yay! Yeah, at least we'll check first whether it's semen or not. Matapos ay agad nang pinakawalan ang malaking prakaben. 1, 2, 3, go. Head down, head first. Pagsikat na araw, agad namin sinadya ang Chulalongkorn University sa Bangkok, kung nasaan ang laboratorio ni Dr. Nantarika. Beautiful. Tinakuha nating sperm sample sa giant stingray, dito na tinitingnan. Tapos kino-confirm nila, since hindi nga tayo sigurado kung yung nakuha natin is sperm. That first. So this confirms that what we got sperm. Kauna-unahang record ito sa buong mundo ayon kay Dr. Ning. It's the first time, I think, in the world that anyone have collected semen from this stingray. Okay. This From this is our particular first species. Yes, this is our very first trial. Even in other species, I don't think anybody actually worked on this artificial collection yet. But this is good news. The first time in the world. I think in the future, when we have less population, it is also possible we can freeze this semen. Okay, and when we find a female that may be ready to be bred, but maybe not enough, a male, so we can just take this semen and try to put into the female and see if she can get pregnant and produce more. Sa Thailand, ang pag-aaral sa mga prakaben ay nakatulong sa lalong pag-aalaga nila sa kanilang ilog at sa pagsagip sa bilang ng mga tinatawag nilang halimaw. At sa paglalakbay sa mga ganitong lugar, nabibigyan tayo ng ehemplo na pwede rin pala tayo gumawa ng hakbang para pangalagaan ang ating mga buhay ilang na halimaw din naman sa dami at pagkasari-sari.